Yuchi, nagkamali ang mama. Hindi ko dapat pinilit na pakasalan mo ang babaeng hindi mo naman gusto. Ngayon, kahit ang huling pagkakataon na makita ka, ay hindi ko magawa. Ma, nalaman ko na. Ang nakatana ni Kuya, hindi siya nawala pagkatapos ng aksidente. At buntis pa siya. Kung ganoon, siya na lang pala ang nag-iisang dugong bughaw ng kuya mo? Zhangqing. Dali, sunduin mo na agad ang hipag mo. Anong room number? Room 819 po. Pero sabi ng nagbigay ng balita, kailangang ihanda niyo muna ang $1,000,000 na cash bago siya makipagkita sa inyo. Mukhang pera talaga. Pagkapanganak niya sa bata, palaasin siya agad sa Shangjing. Huwag niyang dungisan ang pamilyang Song. Opo, Master Song. Kapag tumalab na kay Master Song ang amoy na ito, mapapasaya ko na ang buhay ko. Napakawalang kwenta naman. Nawala ang asawa niya sa aksidente, pero siya at ang dinadala niya ay ligtas pa rin. Kung hindi pa dahil sa pamilya ng yumaon niyang asawa na humanap sa amin, hindi ko malalaman na ang utu-utong ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Ang tiyan na ito ay isa talagang balon ng pera. Ma, masakit po. Nasaan siya? Lagpas na sa oras at wala pa rin sila. Mukhang ayaw na nilang magbayad. Huwag mong sisihin si mama kung malupit ako. Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi ka nagkakahalaga ng ganoon kalaki. Inumin mo itong gamot. At pagkatapos, humanap ka na lang ng mapapangasawa. Ayoko po. Ayaw uminom ni Chingching ng gamot. Room 819. Ito na nga ang kwarto. Nagawa akong lokohin ng babaeng iyon? Halika rito. Ate, huwag ka nang manlaban. Uminom ka na lang ng maayos para sa ikabubuti nating lahat. Buksan mo ang bibig mo. Ibuka mo ang bibig mo. Ma, ayos ka lang po ba? Habulin niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Ang amoy sa kwartong iyon. Mukhang tumalabang kung ano sa akin. Buisit! Mahal. Nakita na ulit ni Chingching ang mahal niya. Tulungan mo ako? Babayaran kita. Pasensya na at nawala ako sa sarili kanina. Tanggapin mo itong $1,000,000. Pumunta ka sa ospital bukas para magpatingin. Para makita kung maayos lang ang bata. Ayaw ni Chingching ng pera. Gusto ni Chingching na umuwi kasama ang asawa niya. Iyon pala ay baliw siya. Bagamat may nangyari sa atin, pero hindi mo ako asawa. Nagtulog, asawa kita. Sige nga, sabihin mo. Anong pangalan ng asawa mo? Qinghao? Simula ngayon, hindi na ako tatawaging Song Yuchi. Hindi na rin ang dakilang Panginoon ng pamilyang Song. Ako na si Songshan, ang asawa mo lang. Songshan. Songshan ang pangalan ng asawa ko. Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang numero ng asawa mo at tatawagan ko siya para sunduin ka? 1365-804. Kuya?
Numero ito ni Kuya. Numero ito ni Boss. At ang kasunod? Ano ang kasunod na numero? Aray, sinasaktan mo na si Ching Ching. Magsalita ka na. Ano ang numero? Sakit ng ulo ko, hindi ko na maalala. Sabihin mo. Lumayo ka sa akin. Ayaw ni Ching Ching na makasama ka. Sandali lang. Sir, nawala na po tayo ng balita tungkol sa babaeng dala ang bata. Magdagdag ng tao, isuyod ang buong lungsod. Kahit saan man siya nagtatago, hanapin siya at dalhin dito. Masusunod po. Hinto. Ikaw na bata ka, ngayon ka lang nagbalak bumalik. Ang lakas din ng loob mo. Bakit hindi ka na lang lumayas? Bakit bumalik ka pa? Sumasakit lang ang ulo ko sa'yo. May 300 kilong isda pa rito. Ihatid mo iyan sa Haoli Club. Kapag hindi mo natapos iyan bago gumabi, doon ka matulog sa kalsada. Opo, naiintindihan ko. Pangalawang kuya, ang tagal na pero hindi nyo pa rin mahanap ang ate mo. Masyadong mukhang pera ang babaeng iyon. Nitong mga nakaraang araw ay naglalaro siya ng taguan sa akin. Hindi kaya plano niyang gamitin ang bata para yumaman at pilit na pumasok sa pamilyang Song. Ang habol ko lang ay ang batang nasa tiyan niya. Pagdating sa kaniya, kahit kailan sa pintuan ng pamilyang Song, ay hinding-hindi siya nararapat pumasok. Ang tagal na siyang hinahanap pero wala pa rin. Paano kung may magpanggap na iba para nakawin ang bata? Ang pamanang hiyas ng pamilyang Song, meron ako at meron din ang kuya ko. Sa tingin ko, nung nagtanan ng kuya, posibleng ibinigay niya sa babae ang parte niya. Kaya kung sino ang may suot ng jade, siya ang tunay na hinahanap. Sige na, huwag na nating pag-usapan ang nakakainis na bagay na iyan. Nag-organisa ako ng party para sa iyo. Maraming magagandang babae roon mamaya. Tingnan natin kung may magustuhan ka. Saan galing ang pulubing ito? Huwag kang magpasok ng kung anong dumi sa loob ng club. Huwag niyo itapon. Mga isdang ide-deliver ko ito. Madudumihan ang sahig niyo. Siya iyon. Huwag mong itapon. Ito ang isda na ide-deliver ko. At madudumihan ang sahig. Swan Kai Fish, nagkaroon na ba ito ng isip? Dapat sa likod ka dumaan, hindi mo ba alam yon? Mali po ang Ching Ching. Dadaan na po ang Ching Ching sa likod. Mukhang nagmamaang-maangan ka lang. Pumasok ka ba para maghanap ng mayamang lalaki? Hindi po. Magde-deliver lang po ako ng isda. Nagkamali lang po ako ng daan. Magkunwari ka pa. Ituloy mo pa ang pagpapanggap. Tumingin ka muna sa salamin para makita mo ang sarili mo. Ang mga babae rito sa club namin, nakamamahaling damit sila at umiinom ng red wine. Ang mga dala nilang bag ay hindi mo mabibili sa buong buhay mo. Tapos lalandiin mo si Master Song? Tingnan mo ito. Buntis ka at hindi pa alam kung sino ang ama, tapos balak mong yumaman gamit ang bata? Hindi po. Magde-deliver lang talaga ako ng isda. Hindi ko ginagawa iyan. Hindi raw? Kung hindi, bakit ka pilit na pumapasok dito? Sasabihin ko sa'yo, kung mahirap ka, dapat alam mo ang lugar mo. Huwag kang umasang yayaman ng madalian. Ang damit ko. Nababaliw ka na ba? Nagkakahalaga ito ng 300,000 dolyar. Ibang ka talaga. Alam mo ba kung sino si Miss Xia? Mahalaga siyang panauhin ng ating President Song. Sino siya? Kapag hindi mo binayaran lahat hanggang sa wala nang matira sa'yo, huwag kang umasang makakaalis ng buhay sa pintong ito. Anong klaseng basura ito? Patingin nga. Akin iyan. Ibinigay ito sa akin ni Xiaoshan. Akin iyan. Ang kwintas ko. Ano namang alam ng isang tanga sa mamahaling gamit? Masasayang lang ang bagay na ito kung mapupunta sa iyo. Bitiwan mo na ito, dali. Akin po ito. Sabi ni Xiaoshan sa akin lang dapat ito. Gusto makita ni Miss Xia, kaya ibigay mo na yan ng maayos. Bakit ba nagpoprotekta ng kung ano-ano ang isang tulad mong tanga? Huwag mo kaming piliting gumawa ng masama. Hindi ko ibibigay.
Kay Chingching at Xiaoshan ito. Masyadong matigas ang ulo mo. Gusto mo pa yata na masaktan bago ka bumitaw? Akala ko naman kung anong mahalagang gamit ito. Hamak na $100 na mumurahin lang pala. Ikaw lang talaga ang tatanga-tanga para ituring itong kayamanan. Tama. Isang utusan lang naman siya na ipinadala dito. Anong malay niya sa tunay na mamahalin? Talagang may matalas kang paningin, miss siya. Isang tingin mo palang alam mong walang halaga ang basurang ito. Hindi ba? Bagaman kulang ka sa talino, ang husay mo pa ring lumandi ng lalaki. Ang laki na niyan sa loob mo, pero wala pa ring napala kahit anong maganda. Ang kaawa-awa mo naman. Anak ko ito. Huwag mong tawaging ganyan, anak ito ni Xiaoshan. Ibalik mo na po ito sa akin. Ang kwintas? Ang kwintas ko. Kuya, anong nangyari? Tekna, nagagawa nila talagang sakta ng isang buntis. Kuya, hintayin mo ako. Sasama rin ako. Ang pendant ko. Ang pendant ko. Parang mababali ang kamay ni Chingching. Mabuti pa kung mabali yan. Sino ka para agawan ako ng gamit? Dinungisan mo pa ang isusuot ko para makita si Master Song. Ngayong araw, ipapakita ko sa lukalukang katulad mo kung ano ang nararapat para sa isang hamak na tulad mo. Mga bulag ba kayo? Igapos niyo siya at isubsob niyo ang mukha niya sa mga patay na isda na yan. Ipakita niyo sa kaniya kung gaano kalansa yan. Sa tingin mo ba ay kasing level mo ako? Alis, Alis. Bitawan niyo si Chingching, masakit. Ang sakit. Subukan niyong saktan siya at pagbabayarin ko kayo. Munting musmos, usig ka lang ba? Master Song, 3 araw na tayong hindi nagkikita. Nang marinig kong pupunta ka rito, sumakay agad ako sa pinakaunang flight galing sa ibang bansa para makita ka. Nasaktan ka. Napakasama mong babae. Tinapakan mo ang kamay ko at pinautos mo pang isubsob ang ulo ko sa loob ng aquarium. Masakit para kay Chingching. Napakabobo mo. Talagang isinusumbong mo pa ako. Sinalansang niyo ang tauhan ko? Alam niyo ba ang mangyayari sa inyo? Master Song, isa lang siyang kulang-kulang na may dinadalang bata. Bakit kailangan mong... Bakit hindi? Mga tauhan. Master Song, Kung ano ang ginawa niya sa kaniya kanina, ibalik niyo sa kaniya ng 10 beses. Opo. Opo. Ipalabas siya. hindi Master Song. Ako si ang tagapagmana ng pamilya siya. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kiahanlo? Hindi naman kita binigyan ng imbitasyon. Bakit ang kapal ng mukha mo? Lumayas ka na. Ialis na siya. Saan pupunta? Master Song. Maawa po kayo, Master Song. Saan ka pupunta? Master Song. Master Song, maawa po kayo. Master Song, Master Song, pinilit lang po kami ni Xia Hanlo. Hindi na po namin uulitin. maawa po kayo, Master Song. Master Song, pakiusap. Maawa po kayo sa amin. Ganyan ba talaga kawalang galang ang mga tao mo? Kuya, ako? Bakit pa kayo nakaluhod yan? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ni Master Song? Umalis na kayo at huwag nang bumalik kapag nakita ko pa kayong muli at papaparusahan ko kayo ng husto. Anong tinitingin-tingin nyo, layas? Maliit na hangal? Bakit ka napunta rito? Sabi ni Mama ang kinikita sa bahay ay hindi sapat para pampakasal ni Adik. Kaya kailangang magtrabaho ni Chingching. Kailangan ko rin bang kumita para sa gatas ng baby? Kahit pala pambili ng gatas ng bata ay kailangan mong pagtrabahuhan? Anong klaseng buhay mayroon ang maliit na hangal na ito? Ikaw? Hindi ba nagbibigay ng pera ang asawa mo? Bakit ka pa niya hinahayaang buntis at may malaking tiyan? Na lumabas at maghirap ng ganito? Kaya naman ni Chingching na kumita ng sariling pera. Ang tinatawag na asawang iyon ay isa talagang masamang tao. Pinagtatrabaho pa ang asawang buntis.
Ganito na lang. O-order ako ng isda sa iyo sa loob ng 1 buwan. Ihatid mo iyon sa The Song Group at hindi mo na kailangang pumasok sa trabahong ito. Talaga, ang bait niyo po, Xiaoshan. Kung ganoon, hindi na ako mapapagalitan ni Mama at hindi na rin ako masasaktan ng mga guwardiya. Ihahatid na kita pa uwi. Huwag po, wag na. Mapapagalitan po ako ni Mama kapag nakita niya tayo. Kaya na ni Chingching maglakad mag-isa. Dadaan na lang ako sa likurang pinto. Kuya, sa tingin ko ang puso mo ay medyo lumalambot na sa kanya. Sa tindi ng pagprotekta mo sa kanya kanina, aakalain ng mga hindi nakakaalam na papakasalan mo na siya. Pumunta ka rito. Ikaw na bata ka. Naglakas loob kang mag-resign sa trabaho mo sa club? Gusto mo bang parusahan kita? Ang pambayad sa ikakasal mong kapatid, kung hindi ikaw ang magbabayad, sino? Gusto mo bang maputol ang lahi ng pamilya? Pamilya Fang! Hindi po basta nag-resign si Chingching. May nakuha pong malaking order si Chingching. Maraming pera ang kikitain dito. Malaking order? Ikaw na hindi man lang marunong magbilang, anong malaking order ang makukuha mo? Sa tingin ko, naloko ka na ng iba at ikaw pa ang natutuwa habang niloloko ka nila. Para po ito sa The Song Group. Song Group, order sila ng isda ko sa loob ng 1 buwan. Araw-araw kaming magde-deliver. Sabi po ni Xiaoshan baka, hindi siya tumupad sa usapan. Ay hindi, siguradong tutupad siya. Sa tingin ko, sira na ang bait mo. Alam mo ba kung ano ang The Song Group? Sila ang pinakamalaking kumpanya sa Shangjing. Ang mga pagkaing dagat nila, ini-import pa galing Australia. Bakit nila gugustuhin ang mga bulok na isda mong galing sa palengke? Hindi ito bulok. Sariwa ito. Sinabi iyon sa akin mismo ni Xiaoshan na sa akin order ng isda ang The Song Group. Siguradong hindi niya ako lolokohin. Xiaoshan? Sinong Xiaoshan? Yung nagbebenta ba ng pechay sa palengke na si Wang Xiaoshan? O yung kumukuha ng basura na si Li Xiaoshan? Si Song ang boss sa The Song Group. Walang kinalaman sa kanila yung Xiaoshan mo. Magkalayo ang mundo nila. Kaya ikaw, huwag ka nang mangarap ng gising. Sige, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pero kapag bukas, ayaw nilang tanggapin ang isda mo, palalayasin kita para magutom ka sa labas, huwag kang iiyak-iyak sa akin sa oras na iyon. Totoo po ito, hindi ako lolokohin ni Xiaoshan. Lumayas ka na sa kwarto mo, huwag kang tumambay rito at nakakasira ka ng araw. Siya nga pala, wala kang hapunan ngayong gabi para hindi ka masyadong busog dahil baka puro yabang na naman ang ilabas mo bukas. Abangan na lang natin. Kapag walang order bukas, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag kay nanay. Ang bobo talaga, nangarap pang umangat sa buhay. Nakakatawa ka talaga. Hoy, hinto. Saan galing itong mabahong nagtitinda ng isda? Ang lakas ng loob mong pumasok sa The Song Group? Magde-deliver lang po si Chingching ng isda. Pinadeliver po ito rito ni Xiaoshan. Magde-deliver ng isda? Baka may saltik ka sa utak. Ito ang pinakamayamang kumpanya sa Shangjing, ang The Song Group. Ang mga tao rito, imported pa ang tubig na iniinom. Kakain ba sila ng isdang galing sa tricycle mo? Umalis ka na rito agad. Baka mga moylan sa parito. Madumihan ang building. Magandang araw po, Master Song. Sinabi ng hindi pwedeng pumasok. Hindi mo ba nakitang nandyan na si Master Song? Umalis ka sa dinadaanan. Ayos ka lang ba? Xiaoshan, bakit ka nandito? Nandito ka ba talaga para antayin si Chingching na magdala ng isda? Malaki na ang tiyan mo. Bakit hindi ka nag-iingat? Paano kung mabangga ka? Anong gagawin mo? Sir Song, Kinuha ka ba ng pamilya Song para magtrabaho rito? Para lang manakit at mangmaliit ng iba? hindi po ganoon, Sir Song. Hindi ko lang po siya nakilala kanina. Huwag ka nang magpaliwanag. Yan Lee? Sibakin siya sa trabaho ngayon din. Pumunta ka sa HR at sumunod sa proseso. Ang bigat nitong kahon, bakit ikaw lang mag-isang nagdala nito? Wala bang tumulong sa'yo? Sabi ni nanay. Pagod daw ang kapatid ko dahil sa paglalaro ng computer games kagabi. Dahil si Chingching ay ang ate, dapat mas masipag daw. At kaya naman daw ni Chingching nabuhatin ito. Halika na!
Sasamahan kita sa loob. Tara na. Nood tayo ng sine mamayang gabi. Pag-usapan natin iyan pagkatapos ng trabaho. Xiaoshan, ang galing nyo naman. Maging ang pinto ng song group ay napapasok nyo. Tayo na. Grabe. Tagabenta ba ng isda iyan? Ano iyong bitbit ni President Song? Kahon ng isda? Ngayon lang ako nakakita nito sa buong buhay ko. Si Sir Song, kahit dokumento ay laging ipinapabitbit sa assistant niya. Pero ngayon, siya mismo ang may hawak ng kahon na iyan na punong-puno ng tubig. Uy, tingnan nyo. Sino kaya ang babaeng iyan? Mukhang tindera lang ng isda, pero bakit si Sir Song ang nagbubuhat ng gamit niya at sumasama pa sa paglalakad niya? Bilisan mo? I-post mo na sa gossip group ng kumpanya? Mas mainit na chismis ito kaysa noong tinanggihan ni boss ang mayamang dalaga ng pamilyang siya. Xiaoshan, tingnan nyo. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Hayaan mo sila. Tara na. Mukhang gustong maging kulasisi ni boss. Yung mga nandoon sa baba, ipapaakyat ko na lang kay Yanli. Sa susunod, huwag ka nang magbubuhat ng ganito karami. Paano na lang kung mapagod ang sanggol sa tiyan mo? Dati sa kitchen ng kumpanya natin, puro imported na isda lang ang tinatanggap natin, di ba? Bakit ngayon tumatanggap na tayo ng mga sariwang isda galing sa palengke? Ano bang pakialam mo sa isda? Hindi mo ba nakita ang kilos ni Sir Song kanina kung makipag-usap sa babaeng iyon ay sobrang lambot at bait? Kung nakaraang beses na nagkamali ako sa bilang ng inventory, isang tingin pa lang ni Sir Song, dos manigas na ako sa takot. Sigurado na, yan, tauhan ng kumpanya ni Sir Song ang babaeng iyan. Si Sir Song na mismo ang nagbuhat ng kahon, tapos nag-aalala pa siya para sa sanggol sa loob ng tiyan nito. Kung hindi ito ang magiging ina ni boss, sino pa? Paano ka nakapunta rito? Nakalimutan nyo na ba? Sumakay sa tricycle si Chingching papunta rito. May maliit na kampanilya pa iyon. Ang ganda ng tunog. Huwag mo nang sakyan iyon. Ihahatid na kita pabalik. Tara na. Sabi ko na nga ba hinawakan pa ni Sir Song ang kamay niya. Totoong-totoo ang balita sa kanilang dalawa. Oo nga. I-send nyo na sa group chat. Mayroon na ring boss sa ating kumpanya, si boss. At may baby pa. Grabe rin pala. Akala ko pa naman noong una na umiiwas si Sir Song sa mga babae. Katang isip lang pala ang lahat. Tama ka diyan. Totoo yon. Walang anuman. Ang pinto na ito ay sensor-activated. Noong unang beses ko itong minaneho, hindi ko rin alam kung paano ito buksan. Ang driver pa po ang nagturo sa akin. Mayroon din po pala kayong hindi alam? Akala ko kasi alam na ni Xiaoshan ang lahat. Sige na, sakay na kayo. Para hindi masaktan ng baby, maging komportable rin ang baby. Talaga po bang magiging komportable ang baby? Nararamdaman ng baby kapag hindi kabado si nanay-nanay, kaya magiging komportable rin siya. Kapag naramdaman mong naiinitan ka, sabihin mo lang sa akin. Uutusan ko si Yan Li na buksan ang bintana para sa iyo. Tara na! Candy, gusto pong kumain ni Chingching. Yan Li! Bigyan mo kami ng dalawa. Tikman mo, lasang strawberry ito, malutong pa ang icing nito at hindi pa natutunaw. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabulunan ka. Kung hindi mo maubos, iuwi mo na lang, pwede mo pa itong kainin bukas. Ang tamis. Mukhang nagbabago na ang ihip ng hangin kay President Song. Todo ang pagpapansin. Hindi pa naman kayo opisyal, pero kung alagaan mo, ay parang mamahaling hiyas. Dahan-dahan, itabi mo iyan ng maayos.
Kung hindi, kapag nakita iyan ni nanay, paniguradong papagalitan ka niya. Umuwi ka na para makapagpahinga ng maaga. Sige po, Xiaoshan. Uuwi na ako. Ay oo nga pala. Bukas bibigyan kita ng isda. Ititira ko ang pinakamalaki para sa iyo. Sige, hihintayin kita. Anong ginagawa mo rito? Nasaan na ang pera mula sa dinala mong isda? Ibigay mo na sa akin ang pera ngayon din. Huwag kang magmamaang-maangan sa akin. Ano bang ginagawa mo dyan sa bulok mong cellphone? Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Matagumpay ang pagtanggap ng 25,000 dolyar. Talagang naibenta mo ito ng may pera, sa susunod ay ayusin mo agad, pinapakaba mo ako. Ang bulok na cellphone na ito nang wala mo ng asawa, dapat na itong itapon, sinuwerte ka lang at nakatanggap ka ng pera ngayon. Nanay, sa tingin ko ang pagdadala ng isda ay napakadali lang. Bukas ako na ang magdadala nito. Kaysa naman sa tangang ito na baka magkamali pa. Kung sakaling masira ang order para kay The Song Group, hindi natin kayang bayaran iyon. Sige, ikaw ang magdadala bukas. Tandaan mo, pagdating mo kay The Song Group, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Huwag mong hahayaan na ang malaking transaksyon na ito ay masira mo lang. Nanay, gusto pong maghatid ng isda ni Chingching. Sabi po ni Xiaoshan ako ang dapat maghatid. Anong alam mo, ikaw na tanga. Mas maaasahan ang kapatid mo kaysa sa iyo. Manatili ka lang dito sa loob ng bahay, huwag kang manggugulo sa akin, may ipapakilala ako sa iyong tao. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Siguradong magagawa ko iyan ng maayos bukas. At baka pagdating ko sa The Song Group, ay makahingi pa ako sa kanila ng magandang klase ng sigarilyo. Anong sigarilyo ba ang pinagsasabi mo? Makinig ka sa akin, taga-kabilang nayon na si Boss Wang na mahigit 40 taong gulang na, wala pa ring asawa, da siyang magbigay ng 330,000 dolyar para lang pakasalan si ate. Bukas ko siya papupuntahin para magkakilala sila. Ang galing nyo talaga, nanay. Pero hindi ba nagrereklamo si Boss Wang na buntis siya? Bakit naman siya magrereklamo? Sinabi ko na sa kanya na ang lalaking nakabuntis sa kanya ay wala na at hindi na babalik. Pabor pa nga sa kanya dahil wala na siyang gagastusin sa panganganak. Nanay, gusto pong maghatid ng isda ni Chingching. Anong ginagawa mo pa rito? Pumasok ka na sa kwarto mo ngayon din. At saka, huwag kang tatakas bukas. Isinasama kita para makipagkita sa isang tao. Anong ginagawa mo rito? May reservation ka ba? Paghahatid lang ng isda? May order ang The Song Group ninyo kahapon? Kapatid ko, si Fang Qinghao. Hindi mo na ba natatandaan? Si Fang Qinghao? Ikaw si Fang Qinghao? Ako ang kapatid niyang si Fang Hui. Hindi pwede ang ate ko ngayon. Kaya ako ang inutusan niyang maghatid. Bilisan niyo at magpatawag ng kukuha nito. Napakabigat ng pesting isdang ito. Mr. Fang, ang usapan natin ay si Ma'am Fang Qinghao ang maghahatid ng isda. Pakisabi sa kanya na siya mismo ang pumunta rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba pareho lang kahit sino ang maghatid nito? Saka medyo mahina ang isip ng ate ko. Baka magkaproblema lang kapag lumabas siya. Hindi ba pwedeng ako na lang ang pumalit? Saka, ang isda ba ang kailangan niyo o ang tao? Ibigay niyo na ang pera. Ano bang problema mo? Nandito na si Master Song. Nasaan na ang munting inosente? Ako. Nasa bahay po ang ate ko. Napagod po siya kahapon. Kaya ako ang pinapunta niya para maghatid ng isda. Sir President Song, heto na po ang isda niyo. Napagod siya? Buntis siya? At sinabihan ko siyang dahan-dahan lang sa paghatid ng isda. Paano siya mapapagod? Sabihin mo ang totoo. Bakit hindi siya pumunta? Kasi po, Bakit ka ba nagtatagal dyan? Halika rito at humarap ka sa Brother Wang mo. Nakatira lang sa bungad ng nayon ang Brother Wang mo, ibinibili ka pa niya ng candy noong bata ka pa. Nakalimutan mo na ba? Batiin mo siya. Puti na ang balbas niya, hindi siya kuya, lolo na siya. Ano bang pinagsasabi mo? Pasensya na po sa kanya, Brother Wang. Huwag niyo na lang pong pansinin, mula noong maaksidente siya sa kotse, napinsala ang utak niya, kaya hindi na siya gaanong matalino. Osge lang, ayos lang. Mas mabuti pang walang alam para hindi sakit sa ulo. Ching-er, kung ayaw mo akong tawagin kuya, ayos lang, tawagin mo na lang akong asawa. Total sa susunod na mga araw, ikakasal na tayo. Pareho lang din naman kung maaga kang tatawag niyan. Bitawan mo ako.
Hindi kita asawa. Si Xiaoshan ang asawa ko. Binibilhan ako ni Xiaoshan ng minatamis na prutas. Hindi ikaw iyon. Makinig ka, Fang Qinghao, ang 300,000 dolyar na dote ay nasa bulsa ko na. Ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka. Huwag po kayong mag-alala, Brother Wang. Kahit matigas ang ulo ng batang ito, ang mga babae, susunod din iyan kapag nakuha mo na ang gusto mo sa kanya. Magaling! Tama ka. Qinghao, sumama ka sa Brother Wang mo sa loob at magsaya tayo. Bilis alis. Tungkol po sa perang pampakasal. Gaya ng pinag-usapan, 300,000 dolyar. Hindi mababawasan kahit 5. Manatili lang kayo ng tahimik sa labas. Huwag nyo kaming istorbohin sa unang gabi namin. Sige na, umalis na kayo. Ayokong pumasok. 300,000 dolyar. Sige na, lumakad na kayo. Bumabalik na naman ba iyang pagkahilo mo? Sige na, pumasok ka na doon. Hindi ka naman na bata. Huwag ka nang magpanggap na malinis. Ako, ang ate ko. Kapag hindi ka pa nagsalita, ngayon din ay tuturuan kita ng leksyon. Sasabihin ko na. May lakad po para ipakasal ang ate ko ngayong araw, kaya pinadala ko para dalhan siya ng isda. Totoo po, wala akong ginagawang masama sa kanya. Walang hiya kayo. May dala siyang bata sa sinapupunan, pero pilit nyo pa rin siyang ipapakasal. Wala na ba kayong konsensya? Si nanay po ang nagpilit nito, sinubukan ko naman po siyang pigilan. Ihanda ang sasakyan, pumunta tayo sa Pamilya Fang. Telepono ito ni boss? Nasa panganib kaya ang mag-ina? Hello? Tulong po, saklolo po kayo. Iligtas niyo ang bata. Hello? Master Song, pupunta ba tayo sa Pamilya Fang ngayon para iligtas ang buntis? O pupuntahan natin si First Madam? Pumunta sa Pamilya Fang. At saka, hanapin ang lokasyon ng cellphone sa loob ng 3 minuto. Opo, sir. Halika rito. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hindi ba't sinabi mong pinagbubuntis niya ang anak ng yumao niyang dating asawa? Sino ang lalaking iyon sa telepono? Brother Wang, siguradong may pagkakamali lang po rito. Pagkakamali? Wala kang maluloko. Mismo kong narinig, may boses ng ibang lalaki sa telepono. Kayong dalawang babae, balak niyo pa akong pagtulungan at lokohin. Hindi na itutuloy ang kasal na ito. Pag-usapan po natin ito ng maayos. Pag-usapan. Pakakasalan ko lang ang masamang babaeng iyon dahil gusto ko na ang anak niya na walang tatay ang mag-aalaga sa akin sa pagtanda. Pero hindi ako tanga para pumayag na buhayin ang anak ng iba. Bruhang bata ka. Nakipag-ugnayan ka ba talaga sa ibang lalaki? Brother Wang, kumalma ka po muna. Huwag kang mag-alala. Hindi ba bata lang naman ang problema? Alisin na lang ang bata. Sa pagtatapos ng taon, bibigyan ka ni Qinghao ng malusog na batang lalaki. Gagamit na nga lang ako ng pinaglumaan, pagbabayarin niyo pa ako para mawala ang bata. Huwag na tayong gumastos ng malaki rito. Ang masamang batang ito, napakatibay niya, pero mawawala rin iyan kapag binugbog. Batang ulol. Sino? Sino kayo? Ikaw siguro ang nanay ng batang ulol na iyon, no? Nasaan siya? Sino? Sino ba talaga kayo? Ang anak ko at ang boyfriend niya ay lumabas para mag-date. Wala kayong pakialam doon. Ito ay labag sa batas na pagpasok sa bahay. Maniniwala ba kayo kung tatawag ako ng 911 para huliin kayo? Haluhugin ang buong lugar. Anong ginagawa nyo? Boss, walang tao rito. Bata? Nasaan ka ba talaga? Kapag may nangyaring masama sa kanya kahit kaunti, pasisiguraduhin ko na kayong mga pamilya Fang ay mawawala na sa Shangjing. Isang batang walang ama. Bakit mo pa siya ititira? Ang 300,000 dolyar na ito ngayon, kukunin ko na talaga ito.
Brother Wang, parang may paparating. Bilisan mo, isama mo ang masamang babaeng iyan at dumaan kayo sa likurang pinto. Sige, sige. Buti na lang at matalino ako, kailan pa nakasalamuha ang babaeng iyon ng isang makapangyarihang tao. Salot na bagay. Sinasayang mo lang ang oras ko. Napakalubhang malas. May tao doon. Tingnan natin. Kaninong buntis ito na ganito kalubha ang tinan mo? Hindi na siya humihinga? Wala na kaya siya? Old Madam, bumalik na tayo. Hinahanap pa ni ikalawang young master ang unang ginang. Wala pa ring balita hanggang ngayon. Ang asawa ng aking anak ay dinadala ang apo ng pamilyang Song. Kailangan nating mahanap sila ngayong araw. Old Madam, tingnan nyo. Tara, bilis. Tara. Sino kaya ang gagawa nito na nag-iwan ng sugatang buntis sa tabi ng daan? Dali, tumawag kayo agad sa 911 para humingi ng tulong. Hello, 911 po ba ito? May mga palatandaan ng banta sa pagbubuntis dahil sa tinamong lakas ng impact at sa kanyang katawan ay mayroong higit 10 iba't ibang uri ng mga sugat. Kung nahuli lang ng kaunti ang pagdala sa kanya rito, ang buntis at ang nasa sinapupunan niyang kambal ay maaaring nawala na. Kambal pala ang dinadala ni Hija? Madam, katulad niyo rin po si anak na napakaswerte. Nanganib na ang lagay ng bata sa sinapupunan ng buntis na ito, pero wala man lang kahit sinong kapamilya na nagbabantay sa kanya. Kung mahanap lang natin ang asawa ni Yuchi, talagang aalagaan ko siya at itatrato ng may lubos na paggalang. Hija, gising ka na ba? Mag-ingat ka. Sugatan ka pa? Halos mawala na ang mga bata, kaya dapat ay nakahiga ka lang at magpahinga. Mawawala ang bata? Ang mga anak ni Ching Ching. Anak, mayroon ka bang contact number ng pamilya mo? Ipapasundo kita sa kanila. Huwag. Huwag niyo po silang tatawagan, sina mama at ang mga masasamang tao. Nais nilang alisin ang mga anak ni Ching Ching. Eh ang asawa mo? Tumawag ako kay Xiaoshan, pero hindi siya dumating. Pamilya sila ng mga walang hiya. Dito ka na lang magpagaling. Hahanap si auntie ng mag-aalaga sa iyo. Huwag na po, auntie. Hindi po ako pwedeng manatili rito. Napakalaki ng kailangang bayarang dolyar para rito sa ospital. Walang pera si Ching Ching. Kailangang na pong umalis ni Ching Ching. Anak, sandali lang. Teka, ang medalyong ito. Saan mo ito nakuha? Binigay ito sa akin ni Xiaoshan. Ibalik mo iyan sa akin. Xiaoshan? Asawa mo ba siya? Old Madam, huwag po kayong masyadong mag-isip. Baka bago ito kay Young Master at hindi sinasadyang naiwala lang. Paano naman magkakaroon ng ganoong klaseng pagkakataon? Sa bagay. Mali yata ang naisip ko. Auntie, kailangan ko na po talagang umalis. Kundi ay mahahanap ako ng nanay ko. Mas gugustuhin ko pang hindi tawaging Song Yuchi o hindi gamitin ang apelidong Song kaysa maging instrumento lang sa pakikipagkasundo ng pamilyang Song. Teka. Sandali lang. Hija. Sabihin mo kay auntie. Ang asawa mo ba ay may apelyidong Song? Song po ang apelido niya. Song Shan po ang pangalan ng asawa ko. Siya ay isang Song. Song Shan ang pangalan niya? Hindi Song Yuchi? Sabi ni Xiaoshan. Mula ngayon, hindi na ako tatawaging Song Yuchi. Song Shan na ang itatawag sa akin. Mula ngayon, hindi na siya Song Yuchi. Siya na ang tanging asawa ni Ching Ching. Ang pangalan niya ay Song Shan. Ang batang ito, sinisisi niya ako. Siniyasat na namin ang lahat ng lugar, pero hindi pa rin namin siya mahanap. Pinalitan na pala niya ang kanyang pangalan. Pati ang pamilya niya ay iniwan na niya. Auntie, kakilala niyo po ba si Xiaoshan? Hija. Ako ang ina ni Yuchi. At ako ang lola ng batang nasa sinapupunan mo. Sabihin mo sa akin,
Bakit hindi kita nahanap agad? At hinayaan kitang magdusa ng ganito. Hindi pwede ito. Kailangan ko nang tawagan si Zhengqing at sabihin sa kanya na nahanap na ang asawa ng kuya niya. Young mistress, humiga na po muna kayo at magpahinga. Huwag po kayong magpagod. Bata ka? Pumunta ka rito agad. Nahanap ko na ang asawa ng kuya mo. Ano? Nahanap mo na ba ang babaeng iyon? Anong babae? Siya ang iyong sister-in-law. Basta, pumunta ka na rito agad. Ihanda ang kotse. Sir, hindi pa po tapos ang meeting. Ang tagal na nating naghahanap. Pero hindi pa rin natin siya mahanap. Oras na para makipagkita sa babaeng iyon. Xiaoshan. Ayoko. Xiaoshan. Napakasaya ko ngayon. Kumusta? Masaya ka ba? Masaya. Nasa panganib si Xiaoshan. Hindi pwede. Hahanapin ni Qingqing si Xiaoshan. Sir, mukhang gusto naman po ni Old Madam si First Madam kaya po, baka mas mabuting huwag niyo na siyang... Simula nang umalis ng bahay si kuya noong taon na iyon, ang tanging beses lang na nakipag-ugnayan siya sa akin ay para humingi ng 500,000 dolyar para lang mapangasawa ang babaeng iyon. Ang mga babaeng tulad niyan na nahandang ibenta ang sarili kapalit lang ng pera, ay hindi ko hahayaang makatapak sa pinto ng pamilyang Song. Naiintindihan ko po, Master Song. Xiaoshan, nasaan ka? Xiaoshan. Pasensya na po. Tara! Zhengqing, bakit ngayon ka lang dumating? Nawawala ang bayaw mo. Ano? First Madam, nakatabi lang siya rito sa kama kanina at pagbalik ko pagkatapos kumuha ng tubig ay wala na siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Buntis siya at may sugat pa. Kung sakaling may mangyaring masama, paano ko ito ipapaliwanag kay Yuchi? Ma, wag po kayong mag-alala. Maghihiwalay tayo para hanapin siya. Tara na! Old Madam, Xiaoshan. Xiaoshan, ayos ka lang ba? Pero gutom na ang tiyan ni Qingqing. Wala kaming pera para pambili ng pagkain. Ang walang kwentang asawa ng kawawang ito, maging pagkain ay hindi na siya maibigay. Halika, sasamahan kita para kumain. Alam ko naman po, Xiaoshan, na hindi mo ako pababayaan. Xiaoshan, napakabuti mo po. Buntis siya at may sugat pa? Kung sakaling may mangyaring masama, paano ko ito ipapaliwanag kay Yuchi? Puno ng sugat ang kamay at mukha niya, at buntis din siya. Posible kaya na siya ang... Ikaw. Mapanlin lang at masama ang babaeng iyon. Paano mangyayaring siya ang kaawa-awang api-apihang iyon? Ang mga sugat na ito sa katawan mo, saan galing ang mga ito? Huwag niyo pong saktan si Qingqing. Huwag po. Huwag niyo pong saktan si Qingqing. Nagkamali po si Qingqing. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Huwag niyo pong saktan si Qingqing. Huwag po. Huwag niyo pong saktan si Qingqing. Ayos na ang lahat? Ligtas ka na. Ipablock ang lahat ng ospital sa loob ng 10 kilometro. Magpatuloy sa paghahanap, i-report agad sa akin kapag may balita na. Masusunod po. Ligtas ka na. Master Song, dumating na po kayo. Ang dati nyo pa ring VIP seat, nakareserba para sa inyo. Sumama ka muna sa manager papunta roon. Pupunta lang ako sa banyo. Halika po kayo, dito tayo. Miss, kainin nyo muna ang mga ito, sabihan nyo lang ako kung may kailangan pa kayo.
Ang mangmang na babaeng iyon kahit ako hindi pa nakakaupo sa pwesto ni Master Song, anong karapatan niya? Bakit ikaw na naman? Para lang manukso, hindi ka talaga mawala-wala. Masamang babae. Hoy, tagatinda ng isda. Dapat ay sa kusina mo dinadala ang mga isdang yan. Ang lakas ng loob mong umupo sa VIP seat. Alam mo ba kung kaninong pwesto ito? Hindi tagatinda ng isda si Ching Ching. Nandito si Ching Ching para kumain. Kakain? Mamahaling western restaurant ito, alam mo bang gumamit ng kutsara at tinidor, bruha ka? Marunong ka bang magbasa ng menu? May pambayad ka ba? Huwag mong sabihing ipambabayad mo ang mga mumurahing isda na yan. May pera ang asawa ni Ching Ching. Ang asawa ko ang magbabayad. Asawa mo? Isang hamak na tagatinda ng isda? Kung hindi delivery driver ang asawa mo, siguradong construction worker yon. Ang lakas pa ng loob mong lumapit kay Master Song. Nananaginip ka ba ng gising? Tumayo ka. Master Song? Sir Master Song, umupo ang babaeng ito sa inyong pwesto. Pinaalis ko lang po siya. Layas, sa tingin mo ba kung wala akong pahintulot, ay may makakaupo rito? Ilabas ang taong ito at wag na siyang pabalikin dito kailanman. Maupo ka na? Bakit ka nakatulala? Sige na, kumain ka na. Ang daming masarap na pagkain. Hindi pa nakatikim ang Ching Ching nito. Parang hindi ko pa rin nakita ang mga ito. Gutom na si Ching Ching. Sige, kumain ka lang. Kumain ka ng marami. Ching Ching? Ganito ito kainin. Busog na si Ching Ching. O sige, ihahatid na kita sa bahay nyo. Ibinenta si Ching Ching ng nanay ko. Wala nang bahay si Ching Ching. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin? Ibebenta ka ng mama mo? Ibinenta ni Mama si Miss Fang sa isang tito. Tumakbo si Miss Fang. Nasaktan si Miss Fang. Saan ka pupunta? Pupunta si Miss Fang sa labas para kumita para sa gatas ng bata. Hahanap ako ng trabaho. Bakit hindi ka na lang magtrabaho dito sa The Song Group? Sa The Song Group? Anong gagawin ko doon? Anong kaya mong gawin? Kaya ni Miss Fang na. Magwalis, magmop, maglaba, magpunas ng mesa, at magtinda ng isda. Paano kaya kung magtrabaho ka rito bilang cleaner sa kumpanya? Sige po. Magkano po ang ibabayad niyo sa akin? Ang mukha mo sa pera. Sapat na ba ang 50,000 dolyar? Kung hindi sapat, dadagdagan ko pa. Ang daming pera. Isang araw, 2, 3. Hindi na kayang bilangin ni Miss Fang. Kailangan pang magtinda ni Miss Fang ng maraming isda bago kumita ng ganyang kalaki. Kontento ka na ba ngayon? Pero po, walang matitirhan si Miss Fang. Ang The Song Group ay mayroong barracks para sa empleyado o baka doon ka muna tumuloy. Siya ng bait niyo po. Boss, natingnan na ang mga ospital sa paligid pero hindi makita si First Madam. Hindi ako naniniwala. Maglalaho ba ng ganoon na lang ang isang tao? Magpadala pa ng mga tao, itutuloy ang paghahanap. Sige po. At isa pa, ayusan mo siya ng isa sa pinakamagandang kwarto para sa empleyado. Mula ngayon ay magtatrabaho na siya sa The Song Group. Magkatrabaho sa The Song Group? Bakit? Wala po, boss. O sige po, mabuti yan. Ngayon, Miss Fang, dito po tayo.
Si Master Song ay sanay na maging sobrang lamig sa iba? Hindi ko akalaing lalambot din ang puso niya, na mukhang nagiging malambot na rin sa usaping pag-ibig. Sino ba ang isang to? Dito sa dormitoryo ng Area A, puro matatagal ng empleyado ang nakatira. Ngayon ko lang nakita ang pagmumukha nito. Hindi mo ba nabalitaan? Ang babaeng to ay sadyang binigyan ng espesyal na atensyon ni Special Assistant yan. Hoy baguhan, ano bang pangalan mo? Kinakausap kita, bingi ka ba? Sabi ko na nga ba, pumasok dito nang hindi man lang nagpapakilala, baka dahil may kapit ka sa kumpanya, ay wala ka ng respeto sa aming mga veteranong empleyado? Oh, si Chingching po. Ako po si Fang Qinghao. Yun lang ba yun? Tungkol sa pinag-aralan at departamento mo, wala kang sinabi kahit isa. Bakit? Porke dumaan ka sa shortcut, magmamalaki ka na rito na parang boss? Pinag-aralan? Ano ang pinag-aralan? Sa tingin ko, malamang sa kung saan saang hamak na kolehiyo lang ito. Dahil kung hindi, ang sinumang makakapasok sa Song Group dapat ay isang matalinong graduate ng sikat na paaralan. Bakit mo pa kailangang maglihim ng ganyan? Sadyang nakapagtataka kung sa anong kaduda-dudang paraan ka nakapasok? Kundi ba naman, bakit habang lumalaki ang tiyan mo, ay nakikipagsiksikan ka pa rito sa dormitoryo namin? Ayaw kong makasama sa bahay ang ganitong klaseng tao. Palayasin siya papuntang Area C. At doon siya kasama ng mga gwardiya at tagalinis matulog sa malaking kwarto. Alis. Huwag. Ayaw umalis ni Chingching. Dito lang po titira si Chingching. Chingching pa ang tawag sa sarili? Sino bang sinusubukan mong akitin? Hindi kami tulad ng mayayamang lalaki na nilalandi mo? Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa nyo? Ay, Chingching, mabuti kong manugang. Anong nangyari dito? May sugat ka ba? Hindi nasaktan si Chingching. Anong ginagawa nyo sa kanya? Hindi nyo ba nakikitang malaki ang tiyan niya? Manugang? Biyenan ka ba niya? Isama mo na siya pauwi habang malaki ang tiyan niya? Hindi natin alam kung sinong lalaki ang tinukso niya, tapos nagkukunwari pa siyang inosente rito? Nagsisinungaling ka. Ang Chingching namin ay medyo mabagal lang mag-isip, kaya huwag nyo siyang paratangan ng kung ano-ano. Kaya naman pala sira ulo siya? Kaya pala, wala siyang masagot sa amin. Ngayon pati ba naman baliw nakakapasok sa The Song Group? O baka naman matanda ka? Sobra na ang hirap ng pamilya nyo, kaya dinala mo rito ang baliw mong manugang para sa mayamang kliyente at gusto mong kumita gamit ang iyong manugang. Kayong lahat, mga bata pa kayo, ayusin nyo ang mga pananalita nyo. Maniwala kayo sa akin o hindi, kaya kong gawin na. Mapalayas kayo agad sa The Song Group. Ay, natatakot naman ako. Walang hiya ka. Sino ka sa akala mo? Nagawa mo pang magyabang dito sa The Song Group, baka isipin ng iba na ikaw ang nanay ni Master Song. Kung nanay siya ni Master Song, ako naman ang magiging asawa ni Master Song. Sino ako? Sasabihin ko sa inyo, ako si unang konglomerong pinansyal ng Shangjing. Ang lagi ninyong binabanggit na CEO ng Song Group, nanay ni Song Zhengqing, na si Madam Song. Ako ang unang konglomerato ng Shangjing, ang tinitingala ninyong lahat na CEO ng Song Group, ang ina ni Song Zhengqing, si Madam Song. Ay naku, ang dami talagang kakatuwang pangyayari, pero ngayong araw, ang pinakamatindi. May nauna nang lokaloka na pumasok dito, na gusto pang mapunta sa Song Group, tapos ngayon may isa pa, na hibang na matandang babae, at nagpapanggap pa na siya si Madam Song. Ang mga guwardiya sa kumpanyang ito, ano bang ginagawa nila? At sumusweldo sila. Bakit kung sino-sino na lang ang pinapapasok? Buti pinaalala mo. Baka naman, yung anak ng matandang ito ay isa sa mga guwardya ng kumpanya. Kung hindi, ang isang lokaloka at ang isang baliw ay hindi makakalabas-masok ng ganito. Ginagawa na ba nilang sariling bahay ang lugar na to? Sabihin nyo na, matandang babae, sino ang nagpapasok sa inyong dalawa? I-report ko kayo agad sa Human Resources tapos na kayong dalawa. Hindi po gustong mawalan ng trabaho ni Chingching. Huwag kang mag-alala, Chingching. Kayong tatlo, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung maayos lang sana kayo kanina at humingi kayo ng tawad sa manugang ko, baka may pag-asa pa kayong manatili sa The Song Group. Pero ngayon,
Hello? Anak, pumunta ka agad sa staff dormitory sa Area A. Ako at ang ate mo ay inaapi dito ng mga tao. Ano? Papunta na ako agad. Ang anak ko ay parating na dito at kayo naman. Humanda kayong magmakaawa. Ang anak ng matandang ito, hindi kaya ay talagang si Master Song? Dahil ba kasama mo ang hibang na iyan, naging hibang ka na rin? Ang hibang na ito ay ang kanyang manugang, tapos kanina sa telepono, sinabi niya na bayaw ito ng anak niya. Kailan niyo pa narinig na may bayaw si Master Song? May kuya nga si Master Song. Pero ang balita kayang Master Song ay mahilig ito sa babae, kaya wala na siya ngayon. Puro kayo kasi nungalingan. Saan nyo nakukuha ang mga chismis na iyan? Pumanaw na ang tao. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin siya tinatantanan. Anong pakialam mo? Hoy, matanda, mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Kapag ang naghihikahos mong anak ay dumating na, tingnan natin kung ang pamilya nyo, kung ano ang magiging kahinatnan. Ikaw, Tama. Dapat na nating tawagan si HR manager. Pagdating ng security guard na anak ng matandang ito, isama nyo na rin ang hibang na iyan. Sipain nyo silang dalawa agad. ikaw, tawagan nyo ang kahit na sino at tingnan natin kung sino ang aalis. Kung kami ba, o kayo, abangan natin. Si Auntie. Ang manager, mataas ang posisyon niya. At paaalisin niya si Chingching. Anak, huwag kang mag-alala. Ito ang The Song Group. Ikaw ang madam ng Song Group. At dito, walang mangangahas na saktan ka. Parang totoo naman ang sinasabi nito. Hoy, matanda, mas alam pa ng hibang ang sitwasyon kaysa sa iyo. Habang wala pa sila, umalis na kayo habang may oras pa. Huli na ang lahat. Sino ito? Sino ang tumawag sa akin para pumunta rito? Sabi niyo may napakahalagang bagay at kung hindi ito malaking usapin, humanda kayo at sisibakin ko kayong lahat sa trabaho. Hehe, napakayabang mo naman bilang isang opisyal. Kahit pa ba si Song Jengching ang pumarito, sisibakin mo rin ba siya? Ang taong ito. Bakit parang pamilya siya? Siya ang nagpapanggap na Madam Song. Ang anak na security guard ng matandang ito ay ginamit ang kanyang posisyon para ipasok siya pati na ang hangal niyang manugang sa kumpanyang ito. Kapag hinayaan niyo ang ganitong mga tao rito, manager, ay maaari kayong managot sa inyong kapabayaan. Ano? Siguro ay nagkamali lang ako ng nakita. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa labas? Matandang babae? Sisibakin ng The Song Group ang anak mo sa trabaho at tapos na ang maliligayang araw niya rito sa Shangjing. Pamilya ng mga hampas lupa na wala na talagang kahihiyan, ipinasasama pa ang hangal nilang manugang sa kung sino-sinong lalaki. Naghahanap pa ng pera at trabaho, napakalakas pa ng loob nilang umasta na tila 800 beses na nilang ginagawa ito. Ang laki na ng tiyan yan, pero nakakapasok pa rito. Baka nga ang tatay ng bata sa sinapupunan niya ay hindi naman talaga ang anak niya. Ikaw, kayo. Auntie. Ma! Auntie. Ma! Nay! Bata, bakit ka nandito? Ako. Siyasatin mo ito ng mabuti. Kung ano ang ginawa ng mga taong ito sa aking nanay. Lahat ng may kinalaman, walang ititira sa kanila. Opo. Master Song. Sir, nasuri ko na po ang lahat. Ang HR manager at ang 3 empleyado, akala po nila ang matandang ginang ay ina ng security guard dahil sa mga masasakit nilang salita. At pangungutya, nahimatay ang matandang ginang sa sobrang sama ng loob. Sa pagitan yon, parang binanggit din po si Young Master. Masyado silang matapang. Tanggalin silang lahat sa trabaho at iban sa buong industriya. Masusunod po. Nasaan naman ang babaeng iyon? Hinanap ko na po sa lahat ng lugar, ngunit ang unang binibini ay parang hindi naman nagpunta sa dorm ng mga empleyado. Naganap na ito sa nanay ko. At nakuha pa niyang tumakas ng ganoon lang? Bakit hindi mabuksan ang pintong ito? Xiaoshan, ang galing mo po. Kanina ang pintong ito. Ayaw makisama kay Chingching. Hindi ito mabuksan ni Chingching kahit anong gawin. Pumasok na tayo. Mamaya, gawan mo rin siya ng card. Opo. President Song,
Magkakaroon po tayo ng meeting. Baka po mas mabuting paalisin muna ang tagalinis na iyon. Ayos lang? Hayaang manatili siya rito. Hindi ako makapaniwala na si President Song habang may meeting ay magpapanatili ng kung sino-sino lang. Totoo yan. Sa tingin ko ang maliit na tagalinis na yan, siguradong hindi lang simple ang relasyon niya kay President Song. Nakita niyo ba noong nakaraang linggo ang balitang pinost sa group chat para sa chismis ng kumpanya? Ang tagalinis na yan, siya yung nag-deliver ng isda. Oo. Naaalala ko na. Ayos na ba ang mga proposal? Ang mga taong ito na walang pakiramdam, hindi ba nila nakikitang si Master Song ay halatang halata na in love at nagagawa pa nilang magchismis sa harapan niya? Anong nangyari? Pinupunasan ng maigi ni Chingching ang lamesa. Pero kinakagat ng lamesa si Chingching. Masakit para kay Chingching. Yan Lee. Lahat ng mga gilid sa conference room ng kumpanya, palitan nyo lahat ng makinis na kanto. Masusunod po. Buntis pa naman ang batang ito. Paano kung ma-infection siya? Ituloy nyo ang ginagawa nyo? Ibigay nyo sa akin ang plano bago matapos ang araw? Masusunod po. Hindi kaya nahulog na ang loob ni President Song sa kanya? Ngayon ko lang nakita na sa unang pagkakataon, lumabas si President Song sa gitna ng meeting. Dahil lang sa isang tagalinis na nagkaroon lang ng maliit na gasgas sa daliri. Kung hindi pa siya pupunta sa ospital, baka maghilom na ang sugat niya. Special Assistant yan. Bigyan mo naman kami ng konting impormasyon. Si President Song ba ay magpapakasal na? Ilang beses ka na bang pabalik-balik sa ospital ngayong linggo? Kambal pa naman ang dala mo? Dapat ay nag-iingat ka para sa sarili mo. At ikaw na asawa, anong klaseng asawa ka? Naghihirap ang asawa mo sa pagbubuntis ng anak mo. Napakahirap ng kalagayan niya. Nasa kritikal na kondisyon siya rito noong nakaraang linggo. Pero hindi ka man lang nagpakita. Noong nakaraang linggo, nasa kritikal na kondisyon? Hindi kaya siya ang asawa ng kuya ko? Ibig sabihin ba ang tangang babaeng ito ang aking hipag? Hindi. Ang babaeng iyon, nagawa pa niyang tumakas kahit nasaktan, kaya tingin ko ay hindi pa siya maituturing na nasa kritikal na kondisyon. Ako, hindi ako iyon. Kumusta ang lagay niya ngayon? Kailangan ba nating gawan siya ng pagsusuri sa buong katawan? Sige na, wala namang malalang nangyari, kaya lang ay nagkaroon siya ng banta na mawala ang bata. Kung gusto mong maging ama, kailangang sa susunod sa asawa mo ay maging mas maingat at maalaga ka na. Dalhin mo siya rito ng regular para sa kanyang check-up. Napakabait ni Xiaoshan kay Chingching. Sige, naintindihan ko na. Ikaw, bata? Sabihin mo sa akin, nasaan ang masama mong asawa? O kaya ay ibigay mo sa akin ang numero niya at paghihiwalayin ko kayo agad. Ayaw ni Chingching na makipaghiwalay. Ayaw ni Chingching na makipaghiwalay kay Xiaoshan. Sinasaktan ka na niya? Pero ayaw mo pa rin iwanan siya? Hindi sinasaktan ni Xiaoshan si Chingching. Hindi makikipaghiwalay si Chingching kay Xiaoshan. Bitiwan mo ako. Pinoprotektahan mo pa rin siya? Galit ako sa'yo. Sabihin mo nga, ang maliit na hangal na iyon, bakit hindi siya nakikipag-DR sa asawa niya? Ano? Masigit ba sa akin ang asawa niya? Bakit siya ang pinili at hindi ako? Siguro po. Masyadong manhid si Miss Fang, kaya hindi po niya naintindihan ang ibig ninyong sabihin, Master Song. Tama ka? Dapat niyang maintindihan kung sino ba talaga ang nagmamalasakit sa kanya. Maliit na hangal? Dapat mong gawin ito. Alam ni Chingching. Hindi ba CR ng mga babae ito? Diyos ko po. Anong nangyayari rito?
Yanli, Narito po ako. anong klaseng plano ba itong binigay mo? Pumunta ka doon at patawag mo siya sa opisina ko. Sinabi kong magpakitang gilas ka, hindi ang maging sunod-sunuran ka lang sa kanya. Huwag kang umalis, may sasabihin ako sa'yo. Bitawan mo si Chingching. Ayaw ni Chingching na buhatin mo. Bitawan mo! Mag-ingat ka. Baka matakot ang bata. Halika. Hinabol kita sa buong opisina pero hindi kita nahuli. Kaya tinawag na lang kita rito. Ikaw, hindi mo ba ididispaltahin si Chingching? Kailan ko ba sinabing ayaw ko sa iyo? Ikaw itong laging umiiwas sa akin. Sinigawan mo kasi si Chingching sa ospital. Sige na. Kasalanan ko na. Sa ospital, hindi dapat kita sinigawan. Kasalanan mo naman talaga, walang kasalanan si Chingching. Napakagaling mo talagang magtanim ng sama ng loob. Sa makalawa, uutusan ko si Yanli na ibili ka ng ilang bagong damit. Lagi mo kasing sinusuot ang mga dati mong damit. Masisikipan lang kayo ng bata. Hindi ba magiging komportable ang baby? Boss, pinakabagong balita. Nahanap na po ang litrato ni First Madam. Anong nangyayari rito? Parang may sira lang po ang monitor, pero kaya na itong ayusin ng mga tech. Bilisan nyo. Opo, sir. Hello? Master Song? Gising na po si Madam Song. Pumunta na po kayo rito agad. Papunta na ako. Gising na ang mama ko. Pumunta tayo sa ospital. Opo. May pupuntahan lang ako sandali. Dahil malaki na ang tiyan mo, mag-ingat ka at alagaan mo ang sarili mo. Ma, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Wala namang malalang nangyari, sabi ng doktor. Maaari na akong makauwi mamaya. Nasaan ang hipag mo? Hindi mo ba siya nakita? Ang babaeng iyon? Kahit anino man lang niya, ay hindi ko nakita. Paano nangyari iyon? Sigurado akong nagtatrabaho siya sa The Song Group. Doon pa nga siya nakatira sa dorm ng mga empleyado. Imposibleng hindi mo siya makita. Ano? Ma, hayaan mong ihatid ka ni Manang Liu pa uwi. Pupunta muna ako doon para tignan. Masusunod po. Talagang batang ito. Lagi na lang nagmamadali. Nasa akin ang numero ng hipag mo. Hindi. Dapat ako mismo ang magsundo kay Chingching pa uwi. Manang Liu, ihanda mo ang sasakyan. Bilis, bilis, bilis! Old Madam, napakaraming tao dito sa kumpanya. Saan niyo po hahanapin ang young madam? May numero ako ng daughter-in-law ko. Hello, Chingching. Andito si Mama para sunduin ka. Nasaan ang mga tao rito? Master Song, ang dormitoryo ay para lamang sa matutuluyan tungkol sa pag-alis o pananatili ng mga empleyado. Talagang hindi na po namin alam yon. Old Madam. Chingching. Chingching, saan ka ba nagpunta? Ilang araw ka nang hinahanap ni Zhengqing, pero hindi ka niya mahanap. Hinahanap si Chingching? Palaging nagtatrabaho si Chingching. Ang batang ito, alam ko na talagang hindi siya maaasahan. Chingching, nandito si Mama para sunduin ka pa uwi. Sumama ka na sa akin sa bahay, okay? Hindi ako uuwi. Hindi uuwi si Chingching. Sa bahay, sinasaktan ni na Mama at kapatid si Chingching. Chingching, hindi. Hindi iyon. Papatungo tayo sa bahay ni Yuchi. Sa bahay ni Xiaoshan? Kinasal ka kay Yuchi. Hindi ba't hindi ka pa nakakapunta doon? Isasama ka ni Mama para makita ang bahay. Sige po, pupunta si Chingching sa bahay ni Yuchi. Sige, tara na.
Palawakin ang paghahanap, ituloy lang ang paghahanap. Hindi ako naniniwalang, maglalaho na lang ang taong iyon na parang bula. Opo, Young mistress, dito po tayo. Magandang araw po, young mistress. Hinaan niyo ang boses niyo. Baka magulat si young mistress. Ching-ching, dito sa lugar na ito. Dito lumaki si Yuchi mula noong bata pa siya. Dito ka natitira simula ngayon. Sa bahay po ni Xiaoshan? Hindi po, hindi maaari tita. May matitirhan na po si Ching-ching, nakatira po si Ching-ching sa dormitoryo. Mas komportable ba sa dormitoryo kaysa sa bahay? May dalawang Xiaoshan. Naku, bata ka. Siya ang kapatid ni Yuchi. Kambal sila. Kaya naman magkamukhang magkamukha sila. Gaya lang yan ng magiging anak mo na ilalabas balang araw ay pareho rin sa kanila. Kambal? Para pala silang magkakamamukha. Pwede ring sabihin ng ganoon. Nandito ang mga larawan nilang magkapatid noong mga bata pa sila. Kapag isinilang na ang baby ni na Ching-ching at Yuchi, siguradong magiging kamukha rin nila noong bata sila. Tignan mo ng dahan-dahan. Xiaoshan? Anong ginagawa mo rito? Isinama po ako rito ni auntie. Ang mama ko? Nagtatrabaho ang sister-in-law mo sa The Song Group, kaya doon na siya nakatira sa staff quarters. Ibig bang sabihin noon, siya talaga si sister-in-law? siguradong dahil ito sa nangyari noon sa staff quarters, tinulungan ni Miss Fang si Old Madam at dahil gusto siyang pasalamatan ni Old Madam, ay inimbitahan siya rito sa bahay. Inaantok na si Ching-ching. Babalik na si Ching-ching sa kwarto. Gabi na rin. Ihahatid na kita sa inyo. Ching-ching, tingnan mo kung anong hinanda ni Mama na magagandang bagay para sa'yo. Nasaan na si Ching-ching? Madam, narinig ko po kanina na sinabi ni Young Mistress na inaantok na siya. Mukhang nakaalis na po siya. Umuwi na? Sige, hayaan mo na. Yamang sa The Song Group naman nagtatrabaho si Ching-ching. Sa ibang araw ko na lang. Ito ibibigay. Magpahinga kang mabuti pagbalik mo. Sasama ako sa'yo bukas para sa check-up ng bata. Napapagod ka ba? Maupo ka muna dito at hintayin ako. May kakausapin lang akong tao. Ayos lang yan, babalik ako agad. Number 3, Fang Qinghao. Nandito po ang Ching-ching. Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Nagkaroon ka na ng panganib na mawala ang bata noon? Hindi pwede na wala kang kasamang pamilya. Nasaan na ba ang asawa mo? Asawa? Ching-ching. Siya ay... Kahit kung nasaan ang sariling asawa ay hindi mo alam? Baka naman hibang ang babaeng ito. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Naglakas loob pang magkaanak ang isang hibang. Paano kung maging hibang din ang bata? Napaka-irresponsable naman ito. Ano bang alam nyo? Kung sino pa ang mga walang isip, sila pa ang maraming anak. Hindi katulad natin na marami pang iniisip. Hindi po. Ang baby ni Ching-ching ay hindi ganoon. Anong hindi? Walang kwentang tao. Tabirian at maghintay ka. Napakarami naming naghihintay sa pila. May tatay ang baby ni Ching-ching. Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo? Bakit ka sumisigaw? Pabayaan ba naman ang sariling asawa? Dahil sa iyo hindi kami lahat makapagpa-check up. Nakakainis talaga. Kung alam mo na kayong lahat, sumunod tayo sa pagkakasunod-sunod.
Sige na nga. Iba ka rin, Zheng Chi. Kinilit mo pa akong pumunta rito para mag-check up. Ang babaeng ito, ano ba ang relasyon niya sa iyo? Siya ay. Asawa ko siya. Asawa siya ni Chingching. Medyo manhid siya. Pero gusto ko talaga siya. Pero sa ngayon, hindi pa niya ako asawa. Nalulula ka ba? Mukhang si Song Zhengqing ay hindi pa kilala kung sino siya. Kailangan mo pang magsikap? Halika na, miss. Sasama kita para mag-check up. Hoy! Master Song, ang Departamento ng Teknolohiya ay nakuha na muli ang litrato ng madam. Ipapadala ko na po sa inyo agad, ihaing mabuti ang inyong loob. Hindi. Hindi ito posible. Paano siya naging ang maliit na batang isip bata? Siguradong nagkamali ang Departamento ng Teknolohiya. Bilis! Ipaayos mo agad ang pagsusuri sa bata at ang pagsusuri sa DNA. Gusto kong malaman kung siya nga ba talaga ang asawa ng panganay kong kuya. Hindi ba kanina lang ay wala kang alam? Bakit biglang kailangang mag-DNA? Dali! Sumunod ka sa akin. Ang batang isip bata ba ay ang babaeng iyon? Kung siya nga talaga iyon, ano na ang dapat kong gawin? Xiaoshan. Ano ang resulta? Zhengqing, ikaw na ang tumingin. Sabi ko na nga ba? Paano namang ang isang inosente ay ang hinahanap na babaeng iyon? Siguradong nagkamali lang ang teknikal na departamento. Zhengqing, hindi sa nakikialam ako, pero sa sitwasyon niyang iyan, posibleng namamana ang sakit niya. Balak mo ba talagang magpakasal sa kanya? Jiming? Siya ang taong mahal ko at seryoso ako sa kanya. Simula ngayon, huwag mo nang uulitin ang mga sinabi mo. Song Zhengqing, gusto mong ibalik ang mga anak ni Song Yuqi sa pamilya ng pamilyang Song? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ma, nandito na po ako. Tamang-tama. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Anong balita iyon? Bakit tila ang misteryoso mo? May gusto na po akong babae. Ano? Hindi ka na magpapakalayo sa mundo? Nagising ka na rin? Tamang-tama. Nahanap ko na ang hipag mo. Balak kong magdaos ng isang handaan para opisyal na i-anunsyo ang pagkatao niya at ng kanyang mga anak. Ikaw naman, isama mo rin ang babaeng nagustuhan mo. Magkita-kita tayong buong pamilya. Matapos akong paikot-ikutin ng maraming beses, sa wakas ay makikilala ko na rin ang tunay na pagkatao ng babaeng iyon? Sir, nandito na si Miss Fang. Bakit mo pinapatawag si Chingching? Nagtatrabaho si Chingching. Huwag kang mag-alala sa trabaho. Gusto lang sana kitang tanungin. Sa makalawa, gusto kitang isama sa isang handaan. Gusto mo bang sumama? Handaan? Ano ang handaan na iyon? Ang handaan ay pagsasama-sama ng mga tao para kumain ng masasarap na pagkain. Masasarap na pagkain? Gulong sumama ni Chingching. Pupunta si Chingching sa handaan. Sir, oras na po para sa meeting. Sige, susunduin kita kapag oras na. Hello, Chingching. Sa makalawa sa Langsi Hotel, maghahanda si Mama para sa iyo at para sa baby. Dapat ay siguradong makakarating ka ha. Opo, sige. Bakit lahat sila inaanyayahan si Chingching sa handaan? Kapag nasabi na ang isang bagay, tatandaan na ito ni Chingching.
Chuli, dahil sa antas mo sa buhay, hindi ka talaga makakapasok dito, kaya huwag mong sabihing hindi kita tinulungan. Maraming salamat po, Kuya Jiming. Kapag nagtagumpay na tayo, hindi kita makakalimutan. Zhengqing, matagal na rin tayong hindi nagkita. Zhong Chuli? Bakit ka nagbalik? Tapos na ang pag-aaral ko sa ibang bansa, at nandito na ako para magtrabaho. Siya ba ay... Sino sa mga dati nating kaklase? Bakit hindi mo siya ipakilala? Siya ang fiancé ko. Si Fang Qinghao. Sir, pinapapunta po kayo ng matandang ginang. Para makita ang babaeng iyon? Huwag ko muna kayang isama rito ang paslit. Pakikitunguhan ko muna siya bago ang lahat. Ching-ching? Maglibang ka muna rito mag-isa? Kumain ka lang ng kahit anong gusto mo? Babalik din ako agad. Mauna na muna ako. Hindi nga nagsinungaling si Xiaoshan kay Qingqing. Napakasarap. Miss Fang! Miss Fang? Miss Fang yang nasa labi mo. Pinaalalahanan mo si Qingqing. Salamat sa iyo, sabi ni Qingqing. Hangal. Hindi ko akalaing si Song Zhengqing ay magkakagusto sa isang hangal. Qingqing, nandyan ka na ba? Opo, kanina pa nakarating si Qingqing. Laging on time si Qingqing. At kumakain na nga po ng cupcake. Ikaw si Qingqing, di ba? Napakasarap ng mga inumin dito. Subukan mo ito. Napakaganda ng kulay. Sige, inumin mo na. Ang sarap. Sige lang, ubusin mo iyan. Maaring tanggap ni Song Zhengqing ang isang hangal, pero hinding-hindi niya tatanggapin kapag ang hangal na ito ay naging isang masamang babae mamaya. Nay, Kayo lang dalawa? Nasaan ang dalagang dala mo? nasa banquet hall po siya. Bakit niyo po ako pinatawag? Huwag mo nang hanapin. Nasa banquet hall din ang hipag mo. Sakto at papunta na tayo roon. Baka nga ay nagkita na silang dalawa. Napakainit naman. Qingqing, masyado bang mainit? Tara, bibilhan kita ng ice cream. Ice cream? Malamig na pagkain. Gusto ni Qingqing ang ice cream. Bakit hindi ko makita ang hipag mo? Huwag kayong mag-alala, nakita ko ang babaeng iyon na may kasamang ibang babae palabas. Isang babae? Hindi kaya siya ang babaeng iyon? Tingnan agad ang surveillance camera, alamin niyo kung kanino siya sumama. Masusunod po! Saan mo dadalhin si Qingqing? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ice cream. Nasaan na ang ice cream? Masyado kang swerte. Dahil ang babae ng pinakamayamang tao sa Shangjing ay matitikman mo na ngayon. Huwag kang mag-alala. Kahit kaninong babae pa iyan, kapag hawak ko na, walang makakatakas. Sino ka? Hindi ka kilala ni Qingqing. Walang ice cream dito. Aalis na si Qingqing. Saan ka pupunta? Hindi ba naiinitan ka na? Walang silbi ang ice cream. Ang init na ito ay lalaki lang ang makakatulong sa iyo para ito ay mawala. Halika na. Magandang dilag.
Sir, nahanap na po namin. Si Zhong Chuli ang kumuha kay Miss Fang. Tara na! Jengcheng, ano ba itong ginagawa mo? Dinala mo pa ang maraming taong ito para harangan ang pinto ko. Tinatakot niyo po ako. Nasaan ang fiancé ko? Hindi ko po ala. Oo, kasama ko siya kanina. Pero siya ay mag-isang bumalik na. Sino pa ang nasa loob ng silid? Ito ay ang aking pribadong kwarto. Bukod sa akin ay wala ng iba. Kung hindi naman po nababahala si President Song na makita ang mga personal kong gamit, pwede kayong pumasok at tumingin. Zhengqing, hayaan mo na kaya. Sa ibang lugar na lang natin siya hanapin. Tulo. Sir, may tao rito. Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo si Chingching. Daughter-in-law? Ching-ching! Ate, Ching-ching! Nay, anong tawag mo sa kanya? bilisan mo. Iligtas mo ang asawa ng kuya mo. Pasensya na po, nagkamali ako. Patawarin niyo ako, nagkamali po ako. Ang sinumang magtangkang manakit sa mga tao ni Pamilyang Song ay kailangang parusahan. Ang init. Sobrang init. Linasing mo ba siya ng kung ano? Ako. Hulihin niyo silang lahat. Huwag po. Song Zhengqing, magkaklase tayo. Hindi ba gusto mong nagpapainom ng kung ano? Painumin kita ng isang buong bote ng obedient water para maramdaman mo rin ang nararamdaman niya. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Baldahin niyo ang mga binti niya at itapon sa ilog para mawala na. Masusunod po. Ang init. Sobrang init. Bakit lalo siyang nagiinit? Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Paano itong naging posible? Paano siyang naging asawa ng kuya ko? At malinaw naman sa pagsusuri noon na wala kaming relasyon sa dugo. Pasensya na po, ang intern na nurse noon ay nagkamali sa pagbigay ng resulta. Ako, Zhengqing, kumalma ka muna. paano ako kakalma? Ang taong mahal ko ngayon ay naging hipag ko na. Iligtas niyo si Chingching. Iligtas niyo si Chingching Xiaoshan. Xiaoshan. Ching-ching. Anong nangyari? Nandito lang si Mama. Tulungan niyo si Chingching. Tulungan niyo ako. Ching-ching. Xiaoshan. Ayaw mo na ba kay Chingching? Hinding-hindi kita iiwan. Zhengqing. Lumabas ka muna saglit. Ching-ching, lalabas lang muna kami ni Mama. Babalik ako agad. Ma, Ito ba ang babaeng gusto mo? opo. Mahal ko po siya. Siya ang iyong hipag? Matanda na ako. Hindi ko na naiintindihan ang nararamdaman ng mga kabataan. Kung gusto mo talaga siya, papayag din naman ako. Kaso, baliw siya. Hindi niya kayang paghiwalayin ang pagkakaiba niyo ni Yuchi. Sigurado ka ba na ikaw ang mahal niya at hindi ang sinasabi niyang si Xiaoshan?
Gagamutin ko siya para masagot niya ako ng maayos. Xiaoshan, akala ko po, hindi mo na kailangan si Chingching. Paano mangyayari iyon? Ipinangako ko sa iyo na hindi ako aalis. Ching-ching, gusto mo bang maging matalino? Kumusta na siya? Napakaswerte niya. Mukhang nagkaroon lang ng pamumuo ng dugo na pumipigil sa mga nerve. Kaya siya nagkaroon ng amnesia. Ibig sabihin ba nito ay maaari pa siyang gumaling? Basta't sumunod siya sa tamang gamutan at therapy, walang magiging problema. Pero buntis siya sa kasalukuyan. Hindi ba ito mapanganib para sa kanya? Baka mas mabuti kung pagkatapos na lang siyang manganak bago gawin ito? Matalino po ba ang magiging resulta pagkatapos ng Chingching? Oo, Masakit po ba kapag tinurukan ako? hindi naman. Gagawin ko po ang Chingching. Gusto ng baby ng matalinong mommy. Gusto ni Chingching na maging matalino. Ngunit matagal bago matapos ang proseso, mahihirapan ka. Hindi natatakot sa hirap si Chingching. Pero kapag tumigil ka sa gitna, mababaliwala lang ang lahat ng paghihirap mo. Magtitiis si Chingching hanggang dulo. Sige, sasamahan kita. Kayo ang pumili nito, kaya kapag may nangyaring hindi maganda, huwag niyo akong sisisihin. Pumasok ka na? Hihintayin kita rito sa labas. Masakit po ba ito kay Chingching? Hindi, matulog ka lang ng mahimbing, hindi ka makakaramdam ng kahit anong sakit. Magpapakabait si Chingching dahil gusto ni Chingching na maging matalino. Isang babaeng buntis. Siguradong mawawala siya kapag iniwan dito, di ba? Sobrang laki ng galit ni pangalawang batang Master Song sa tangang iyon. Utos niya na kailangang tapusin siya. Hindi natin maaaring hayaan na ang bata sa tiyan niya ay mabuhay. Para makasiguro, maging maingat pa rin tayo. Song Zhengqing, huwag mong saktan ang anak ko. Anong ginagawa nyo? Tigil. Pumutok na ang panubigan niya. Tumawag kayo ng 911. Kuya, hindi mo ba sa tingin yung lalaki na yon ay kamukhang kamukha natin? Oo nga, medyo magkamukha. Hindi ko alam kung tatay ba natin siya. Ang pinakamayamang tao sa Shangjing ang nakasulat dito oh. Kung siya nga talaga ang tatay natin, edi yayaman na tayo. Kung gusto mong yumaman, magtrabaho ka ng mabuti. Huwag kang nangarap ng gising dyan sa gabi. Parang diktador si Mami, nasasaktan ng baby mo. Hindi mo naman kasi sinasabi sa aming dalawa kung sino ang tatay namin. Kaya manguhula na lang kami. Anong ibinubulong-bulong nyo? Wala po. Mami, tingnan mo po oh. Hindi ba iyon na yon? Hindi ba si Uncle Din yon? Uncle Din! Ilang taon na ang lumipas, sina Fang Yuan at Fang Zheng ay lumaki na ng ganito. Qinghao, matagal na rin tayong hindi nagkita. Matagal na nga pong hindi tayo nagkita. Bakit po kayo pa mismo ang nagpunta rito? Ikaw na ngayon ang hinahangad ng malalaking ospital sa buong mundo, na sikat na surgeon. Kung hindi ako personal na pupunta rito, baka makuha ka pa ng ibang ospital. Ano pong sikat na doktor? Kung hindi po dahil sa inyo na nagligtas sa aming mag-iina noong 5 taon na ang nakakalipas at tumulong sa akin para makapag-aral sa ibang bansa, siguro po ay hindi ko alam kung nasaan na akong lupalop ng mundo ngayon. Bakit ka pa nagpapasalamat? Naiayos ko na ang lahat para sa pagpasok mo sa ospital. Maaari na tayong pumunta doon. Ching-ching. Ma. Direktor, may kailangan lang po akong asikasuhin ng mga personal na bagay. Mauna na po kayong bumalik. Pagkatapos kong maayos ang lahat, pupunta na lang po ako mismo sa ospital. Sige, kung ganoon. Ching-ching. Ito. Sila ba ay kay Yuchi? Sila ba ang mga anak ni Yuchi? Tawagin niyo siyang Lola. Lola!
Mabuti naman. Ching-ching, nitong mga nakaraang taon, saan ka ba pumunta? Kami ni Zhengqing ay matagal ka nang hinahanap. Sasabihan ko agad si Manang Liu na maghanda ng piging para sa pamilya, pati na rin ng regalo para sa dalawa kong apo. Ngayong gabi, dito na kayo kumain sa bahay. May nangyari lang po. Siya nga pala ma. Tungkol sa pagbabalik ko, sana ay ilihim muna natin ito sa kanya. Ching-ching, ikaw, hindi ka na ba nahihirapan sa isip? Dahil sa magandang pagkakataon, bumalik na po ang alaala ko. Nakasama kita at ang mga bata ng ligtas. Tunay na salamat sa langit. Kung hindi ko alam kung paano pa ako haharap kay Yuji. Tama na po ma, may trabaho pa po ako. Magpaalam na kayo sa inyong lola. Paalam po! Teka. Pupunta na ang mama sa ospital para magtrabaho. Magpakabait kayo rito sa bahay at magbasa ng libro. Magpapa-enroll na kayo sa kindergarten sa susunod na linggo. Narinig nyo ba? Aalis na ako. Opo! Si Mama naman, sinukat na ang IQ natin noon pa habang nasa ibang bansa tayo. Umabot ito sa 148 puntos. Halos kasing talino na natin si Einstein. Bakit pa tayo kailangang mag-kindergarten? Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Mag-programming ba? May isinulat akong code kamakailan, napakaganda nito. Anong code ang pinagsasabi mo? Bakit hindi natin hanapin si Papa? Ayoko nga. Matagal niya kaming iniwan pati si Mama. Hinding-hindi ko siya kikilalanin. Huwag kang mag-alala. Wala akong sinabing kikilalanin natin siya. Hahanapin natin siya para manmanan. At pagkatapos, kapag oras na para turuan ng leksyon ng lalaking iyon, mas magiging madali na ang lahat. Tara! Siya nga, hindi ba't dapat wala na siya? Lu Jiming. Lu Jiming, magpapanggap ka bang hindi mo ako kilala? Miss, sino ka ba? Ang aksidente 6 na taon na ang nakakalipas. At noong 5 taon na ang nakalipas, noong buntis ako at iniwan mo sa maulang kagubatan, gusto mong palabasin na hindi iyon nangyari? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto mong tumakas? Ayos lang. Pailalahan kita. Ang babaeng ito, hindi pala siya nawala. Buti na lang noong pagkakataong iyon ay naisisi ko ang lahat kay Song Zhengqing. Hindi ko na siya dapat hayaang magtagal pa. Kung hindi, masisira ang lahat. Wow! Ang tatay pala natin ay napakayaman. Wala kang bilib sa sarili? Mayaman nga siya. Pero matatalino naman tayo. Maya-maya lang, ipapakita natin sa kanya kung gaano tayo kagaling. May masamang balita po, boss. Anong nangyayari at tila nagkakagulo kayo? Ang opisyal na website ng The Song Group ay kakahak lang. Ang mga datos ng stock ng kumpanya ay nakalock na rin. Paulit-ulit nang sinubukan ng technical na departamento, pero hindi talaga maibalik ang system. Hindi ko na alam kung ilang taon na ang lumipas, wala pa ring nangangahas na galawin ang The Song Group. Sa mga tauhan ng technical department, gawin ang lahat para ayusin ito. Dapat itong maayos sa loob ng 1 oras. Imbestigahan nyo ito at tignan kung sino ang totoong salarin sa likod nito. Opo, sir. Tapos na. Uwi na tayo. Ayaw kong umuwi. Gusto kong pumunta sa ospital para hanapin si Mama. Fang Xiaozheng, napakadependyente mo talaga sa iyong ina. Ang mga totoong lalaki ay hindi dumedepende sa kanilang mga ina. Uuwi na ako. Bata pa naman talaga ako at gusto kong pumunta sa ospital para hanapin ang mama ko. Ang laki ng ospital, nasaan kaya si Mama? Tito, pasensya na po, isa po ba kayong doktor dito? Oo, may maipaglilingkod ba ako, bata? Siguradong alam niyo po kung paano pumunta sa opisina ng mama ko, di ba? Doktor din ba ang mama mo rito?
Opo, ang mama ko ay isang sikat na doktor. Ang mama mo ay si Fang Qinghao? Opo, kilala niyo po ba siya? Kaya pala iniisip ko kung bakit kamukhang-kamukha mo ang mukha ni Song Yuchi. Eto na ang hinihintay kong pagkakataon. Iniisip ko pa lang kung paano parurusahan ang babaeng iyon. Halika, ihahatid kita sa iyong ina. Fang Yuan, Fang Zheng, nandito na si Mommy. Kumain na ba kayo? Mami, nandito ka na pala. Natutulog ka na ba? Naiskandalo ko yata ang tulog mo. Nasaan ang kapatid mo? Hindi mo ba siya nakita? Pumunta siya sa ospital para hanapin ka. Ano? Kailan pa ito nangyari? Ngayong hapon lang. Hindi mo ba siya nakasalubong? Kaninang hapon? Sa ospital? Masama ito. Fang Qinghao, hinahanap mo ba ang anak mo? Lu Jiming. Kung ayaw mong mapahamak ang anak mo, pumunta ka mag-isa rito sa South City Warehouse. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Kung hindi, pagsisisihan mo ang mangyayari sa kanya. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Papunta na ako riyan. Anak, manatili ka lang dito sa bahay. May pupuntahan lang si Mommy. Magpakabait ka. Huwag kang lalabas ng bahay. Maliwanag ba? Sir, dito po iyon. Ang IP address na umaatake sa Song's official website ay nagpapakita na rito ng gagaling. Gusto kong makita kung sino talaga ang pakialamerong nagpapakana ng lahat ng ito. Sir, dito po tayo. Masyadong balisa si Mami pagkatapos ng tawag na iyon at ayaw niya pa akong pasamahin. Siguradong may nangyaring masama sa kapatid ko. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng manatili lang dito sa bahay. Kailangan kong humanap ng tutulong sa akin. Talaga bang ang tatay natin ay ganoon kayaman? Oo, ang lalaking iyon. Siya ba iyan? Bakit isang bata lang ito? Bakit pamilyar ang mukha ng batang ito? Bata? Nasaan ang mga magulang mo? Ano ang kailangan mo? Gusto kong makausap ang magulang mo, mayroon kaming dapat pag-usapan. Bata ka lang at wala kang magagawa. Tawagin mo na lang ang mga nakatatanda sa iyo. Sasabihin ko sana na tulungan mo ako. Ngunit anong klaseng ama ito? Minaliit niya pa ang maliit na si Sir. Pero ang mama at kapatid ko ay nasa panganib ngayon. Kaya kailangan ko muna silang sagipin dahil iyon ang mas importante. Tungkol sa pagmaliit mo kay Sir, pagbabayarin kita balang araw. Kahit na hindi kita gusto bilang aking tunay na ama. Kung may natitira ka pang konsensya, sumama ka na sa akin para sagipin ang aking ina at kapatid. Sir, lumabas na ang resulta ng pagsusuri po. Ang batang ito ay anak nga ni Young Master. Anak ng nakatatandang kapatid? Kung ganoon ang nanay niya, ay si Ching Ching? Buhay pa si Ching Ching? Wala na tayong oras. Bilisan nating sagipin ang aking ina at kapatid. Kumusta na ang investigasyon? Malapit na po, sir. Hindi nyo pa mahanap? Ang hina nyo naman. Dito, pumunta na kayo agad. Ito. Paanong napakagaling mo na rito? Sa paggamit ng computer, nanay mo ba ang nagturo sa iyo? Bakit nyo po naitanong? Dahil ngayong araw, ang kumpanya ni Tito ay inatake ng hacker at ang IP address ay galing sa bahay nyo? Akala ko ay ginawa ng matanda sa inyo. Huwag nyo akong maliitin. Ang pag-hack sa website ng kumpanya nyo at pati na ang tungkol sa stock market data, kaming dalawa ng kabatang kapatid ko ang may gawa niyan. Maayos naman ang lahat. Pero ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang apo ko, bakit siya nasa higaan ng ospital? Kinuha siya ni Lu Jiming at pinainom ng pampatulog, magiging maayos din siya pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Sabi ni Lu Jiming. Tatay daw ni Yuchi. Ang tunay niyang ama at sa loob ng maraming taon ay napabayaan siya. Kaya galit na galit siya kay pamilyang Song at nag-abang lang ng pagkakataong makaganti. Maging ang pagkawala ni Yuchi ay dahil din sa kanya. Ching Ching. Anong sinabi mo? Ang pagkawala ni Yuchi ay hindi aksidente? Siya mismo ang nagsabi niyan.
Siya ay tunay na anak ng tatay ni Yuchi. Imposible. Pagkatapos magkaroon ng matanda ng 2 anak na lalaki na si Yuchi at ang kapatid niya ay nagpa-opera na siya para hindi na magkaanak, paano magkakaroon ng isa pang anak na mas bata ng ilang taon? Puntahan mo at imbestigahan ang nangyari. Opo, sir. Zhengqing, alam mo na ba? Bumalik na ang alaala ni Qingqing at ngayon ay nagtatrabaho pa rin sa Shangjing. Pagkatapos nito, maaari na tayong magkita kahit kailan. Wala ka man lang bang dapat ipaliwanag sa akin? Paliwanag? Anong paliwanag? Paliwanag kung bakit bumalik ang alaala ko. O baka naman paliwanag kung bakit ako ang hipag mo. Ano bang ginagawa mo? Matapos mong makatakas, bakit hindi ka lumapit sa akin? Alam mo ba, na kanina pa kita hinahanap? Nakakatawa ang sinasabi mo, President Song. Sa anong karapatan naman kita lalapitan? Bilang hipag mo o bilang kabit mo lang? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi na mahalaga kung ano ang ibig mong sabihin. Umaasa ako na mula ngayon, President Song, ituturing mo na lang ako bilang iyong hipag. Bilang hipag? Hindi po pwede iyan. Noong umalis ng bahay ang kuya at nawala ng 3 taon, ang tanging beses na kumontak siya sa akin ay para hingan ako ng 500,000 dolyar para sa dote. Ang kasal na nabuo dahil sa pera. Ang ganitong uri ng hipag, hindi ko kinikilala. Dahil napakagaling mo, President Song, bakit hindi mo alamin kung saan napunta ang 500,000 dolyar na iyon sa halip na pinahihirapan mo ako rito? Ano ang ibig mong sabihin? Ilang taon akong itinaguyod ng nanay ko para lang maibenta ako sa malaking halaga. Kaya lang, sumama ako sa isang katulad ni Yuchi na lumayas lang sa bahay nila kaya siguradong hindi siya papayag. Ang 500,000 dolyar na iyon ang naging kabayaran sa kanya para maging malaya ako. Ayos, iyon pala ang nangyari. Naiintindihan ko na ang buong kwento at ang lahat ng pinagmulan nito. Ngayon, malinaw na ikaw palang bata ka ang nakasakit sa kanya sa mga sinabi at ginawa mo. Kaya hindi ka na niya pinapansin ngayon. Ma, kasi po... Sige na. Hindi naman makitid ang utak ng nanay mo. Kung talagang mahal mo si Qingqing, sige at ligawan mo siya. Hindi kita pipigilan. Senyorito, hindi rin makitid ang utak ko. Kapag nagpakitang gilas ka at itinrato ng mabuti ang mama mula sa pagiging tiyuhin ay maging tatay, posible namang mangyari iyon. Ma, hindi ba't sabi niyo ay may family dinner? Nasaan si Zhengqing at ang mga bata? Qingqing, may isang taong kanina pa naghihintay sa iyo. Qingqing, President Song, anong ginagawa mo rito? Ito ba ay bago mong paraan ng paghingi ng tawad? tungkol naman sa paghingi ng paumanhin, maraming beses ko na itong sinabi sa iyo. Kaya ngayon, hindi ko na sasabing sorry. Ito ang lahat ng mayroon ako, ang lahat ng mga ari-arian ko, pati ang lahat ng shares sa Song Group, maging ang lahat ng pag-aari ng kuya ko. Ngayong araw ay ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo. Minsan akong naging mangmang sa pag-aakalang mukha kang pera, kaya ibinibigay ko ang lahat ng yaman ko. At ang katotohanan ito, ang lahat ng ito ay nasa kamay mo na. Kahit na ikaw pa ang babaeng may pag-iisip na parang 5 taong gulang na kailangan kong protektahan, si Qingqing, o kung sino ka man ngayon, isang bilib sa sarili, independiente. At hinahangaan kong si Dr. Fang, ikaw lang ang iisang mahal ko. Mahal ko ang lahat sa iyo. Mahal ko ang bawat aspeto mo. Sinasabi ko ito, hindi dahil gusto kong patawarin mo ako agad. Umaasa lang ako na bigyan mo ako ng pagkakataon na muling manligaw sa iyo at makabawi sa lahat. Gagamitin ko ang bawat nalalabing araw upang patunayan na akong si Song Zhengqing ay karapat-dapat na pagkatiwalaan mo sa habang buhay. Sagutin mo na siya! Sagutin mo na siya! Sige na, sagutin mo na! Sige na, sagutin mo na! Mama, dahil naman po mukhang seryoso siya, bigyan niyo na po siya ng isang pagkakataon. Mama, magkakaroon na po ba kami ng tatay?
Depende na iyon sa mapapatunayan mo.